After namin kumain ng lunch, kumain kami ng mangustin, nagbabalat si Carlo. Itignan namin to, buong buo pa siya. Kasi talagang walang butas siya. Bago ko ibiyakin, wala siyang butas. Wala siyang malamog, yung parang lamog-lamog, wala siyang ganun. Pero nung biniyak na, ganito yung itsura niya. Nung nabiyak ko na siya. Yan. Bulok na yung, or lamog na yung loob. Hindi mo mapapansin, or hindi mo nga mapupunay. Nasira na yung loob. Magandang maganda pa siya. Bakit ko ba sinasabi yun? Sinasabi ko dahil tulad din sa buhay natin, akala mo okay na okay ka. Akala mo buong buo ka pa. Akala mo hindi nasisira yung pagkatao natin. Pero kapag may ginagawa kang kasalanan, okay pa yung katawan mo, pero unti-unti mong sinisira yung loob mo. May mabigat na binadala at hindi mo napupuna na nabubulok na yun sa katagalan kapag hindi mo siya tinigilan. Kung pagkain man yan or kasalanan man yan, hindi yan maganda sa katawan. So, dapat tigilan na yung mga masamang gawain or mga pagkain na hindi talaga dapat sa katawan natin. Kasi mukha tayo minsan healthy o mukha tayo minsan na okay sa paningin ng iba, pero kapag hindi tayo nagpalinis kay Lord, ay yung buong pagkatao natin unti-unting masisira. Kaya kailangan natin si Lord, kailangan natin pagbulay-bulayan, kailangan natin palaging kumonsulta kay Lord. Palagi na tayong manalangin at humingi ng tawad. Yun lang, na-share ko lang.